Real teaching of Jesus about prayer. Ano ang tinuro ni Jesus tungkol sa panalangin? Alam niyo ba mga kapatid, sa mga panahon ngayon, dapat talaga na alam natin kung anong gagawin. Sa mga panahon ngayon, ito ang kailangan natin matutunan. Ito ang kailangan natin malaman. Para kailangan kasi mag-manifest talaga. Kailangan talaga makita natin, mahawakan natin, yung katagumpayan na binigay sa atin ng Panginoon. Katagumpayan saan? Katagumpayan sa ating mga buhay, versus sa enemy, versus kay Satan, versus sa COVID, mga kapatid, versus sa financial problem, versus kahit saan. Kaya kailangan, mga kapatid, mag-manifest sa atin yung victory. At ito, mga kapatid, yung real teaching of Jesus about prayer, ito yung ating weapon. At dapat maintindihan natin, dapat matuto tayo mag-wield, gumamit ng sariling weapon na binigay sa atin ng Panginoon. Noong mga nakakaraan kasing panahon, nung tayo nasa mixture pa, tinuruan tayo na manalangin ng mga 45 to 1 hour. Sabi dapat, kung manalangin ka, dapat 45 to 1 hour. Di ba mga kapatid? Sabi sa atin, pag hindi tayo nanalangin at 30 to 40 to 1 hour, parang walang kwenta yung panalangin natin. Parang hilaw yung panalangin natin. Pero sasabihin ko na sa inyo mga kapatid, ang totoo, 2 minuto pa lang ako nananalangin, inaantok na ako. Ano ako tatagal ng 1 oras? Pero kailangan daw pagpatuloy natin, parang ang ramdam natin nun, hanggat hindi tayo nagsasuffer, hanggat hindi tayo nagpapakahirap sa pananalangin, parang hindi tayo diringgin. Di ba mga kapatid? Hanggat hindi tayo gumagapang, para bagang hindi tayo diringgin, para bagang sasabihin natin, naku, hindi ako siguro mapapakinig ng Panginoon, kasi kulang pa yung ating effort. Di ba mga kapatid? Tapos mga kapatid, ang nakakatuwa doon, ang sabi, dapat pag nanalangin tayo, dapat akuin natin na natanggap na natin yung ating pinapanalangin. Pag nanalangin na tayo, dapat natanggap na yung ating pinapanalangin. So, ang problema doon, kung bawat panalangin mo ay natanggap mo na yung iyong ipapanalangin, paano ka aabot ng 1 oras? Ay ano pa ipapanalangin mo sa susunod? Ikaw ipinalangin mo na sa loob ng 1 oras, natanggap mo na. Ano pa ipapanalangin mo sa susunod? So, medyo may confusing. At pagka nanalangin ka, hanggat hindi mo pa nakikita yung ipanalangin mo, patuloy mo itong ipanalangin upang mapilitan ang Diyos na dinggin ka. Upang makulitan ang Diyos sa iyo at tuluyang ibigay na yung pinapanalangin mo. Kasi baka hindi ka talaga narinig ng Panginoong una. O baka hindi ka masyadong seryoso sa pananalangin mo. O baka either na ikaw ang tulog sa pananalangin o ang tulog ay ang Diyos. O kaya baka si Lord ay busy sa dami ng nananalangin. Hindi ka na napapansin. O kaya nabigyan na si Lord sa iyong kapapanalangin, sa iyong kakulitan, sa iyong paulit-ulit. Kaya kailangan bang ulitin, palakasin. Baka sakaling marinig ka ng Diyos at baka sakaling makonvince mo si Lord at tuluyang ibigay na ang iyong pinapanalangin. Mga kapatid, kapag gaganyan ang nasa isipan natin at yun ang tinuro sa atin, how can we be victorious? Paano tayo magiging matagumpay kung para bagang ang kaaway natin at ang kalaban natin ay ang Diyos mismo? Para bagang ang problema natin ay ang Diyos mismo. At para bagang, kaya nga minsan, sa mga cell, minsan, ikaw na mag-pray, ay pauyuhan. Ayaw mag-pray. Kasi para sa kanila, ang hirap kasi mag-pray. Kasi ang pray dapat may mga pattern. Kasi mahirap mag-pray. Isipin niyo mga kapatid, kung nasa digmaan ka, ang weapon na binigay sa'yo, yung espadang binigay sa'yo, ayaw mong gamitin. Bakit? Kasi pag ginamit mo, ikaw mismo nasusugatan. Ay hindi ka mananalo. Tama ba mga kapatid? Ay yung prayer mo yung weapon, pero how can you use your weapon if you do not want to use your weapon? Paano ka magiging matagumpay? Kaya si Lord, nagbigay sa atin ng illustration. Pero bago ang lahat, kasi si Lord, sa Lucas chapter 11, nagpipray siya. Nananalangin si Lord, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Sabi sa kanya, Jesus, turuan mo nga kami mag-pray. Ayan sabi ni Jesus ang panalangin, hindi tulad ng mga pagano, na paulit-ulit, babbling, nagre-recite, paulit-ulit na sa akala nila, sa kanila, padami ng salita, doon sila pakikinggan. Hindi ka ganun. Hindi ganun ang prayer. Bagkus ganito. You pray like this. Sabi niya, manalangin kayo na katulad nito. In this manner. So, in-illustrate niya doon yung prayer na lagi nating naririnig. Yung tinuro sa atin dati na sinasabing Lord's Prayer.
which is a very old covenant prayer. Napakalumang tipang panalangin. Bakit, mga kapatid? Sasabihin ko sa inyo doon, that the only applicable thing doon sa prayer na yon is 2 verses. Our Father, who art in heaven, ay ba, hindi pa rin pala. Because the Father and the Son and the Holy Spirit now resides in us. Hallowed be thy name. Yes. Thy kingdom come, thy will be done. Nag-agree tayo that His kingdom come at dumating na ang kaharian ng Diyos sa atin ngayon. His will be done. We agree that His will be done. At yan naman ang talagang nangyari. His will has been done. Ano ang will ni Lord? For our salvation, for Jesus to come. Alam niyo, pag pinag-pray niyo ito, very old covenant. Bakit? Give us this day our daily bread. Ano ang sabi sa atin ng Bible? Ano sabi sa New Covenant? Everything, sa 2 Peter chapter 1, verse 3, God has given us everything we need for life. And matindi doon, for godliness pa, through the knowledge of Him. So if you will just ask for daily bread, it is not in agreement na sa sinasabing, through Jesus Christ, you have everything you need for life and godliness. Di ba mga kapatid? Itong matindi. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. If you are praying that kind of prayer, kapatid, sinasabi ko, I doubt kung saved ka. Nagdududa ako kung ikaw ay talagang saved. Baka hindi ka saved pag yan ang prayer mo. Huwag kayo magagalit sa akin. Sinasabi ko lamang yung sinasabi mo. Bakit ano ba sinasabi mo? Forgive us our sin as we forgive those who sins against us. Aba, ikaw na nagsasabi na ikaw ay hindi mapapatawad. Kasi the way you forgive will be the same forgiveness na i-apply sa'yo. Oh, tanong ko, lahat ba ng tao na nagkasala sa inyo, napatawad nyo na? Ay, pagpalagay natin, napatawad nyo na. Pero, is it the same way ng pagpapatawad? Pero ang sinasabi mo, patawarin ka ng Diyos ayon sa paraan kung paano mo siya pinatawad. Paano ba tayo nagpapatawad? Bayaran mo muna utang mo. Di ba? Pero kay Lord hindi. Siya nagbayad ng utang. Amen? Ano pa? Sabi, pagka babayaran mo na utang, okay. Hindi na kita mapapautang sa susunod sa ginawa mo sa akin. Nagpatawad ka, pero nandoon sa puso mo yung sakit na ginawa sa'yo. Kaya habang buhay, may red tagging na yung kausap mo. Na siya hindi nagbabayad ng utang. Ganun ba ang Panginoon? Ang Panginoon nung nagpatawad, binura niya lahat. Binura niya. Nilinis ka niya nung sinabi partida nung, Lord, ako ay makasalanan na nakasakit sa iyo. Sabi Lord, hindi ka nakasakit sa akin. Hindi ka nakasakit sa akin. Ganon ang pagpapatawad ni Lord. Kinalimutan niya maging yung emotion na nakos ng nakasakit ka dun sa isa. Pati yun, yung emotion, binura ng Panginoon. Ang matindi ganito. Kayo, 10 taon na, hindi ko na makakalimutan yung ginawa sa akin kasalanan ng taong yan. 10 taon na, 20 years na, hanggang sa mamatay, nasa libingan na, nasaan si ano? O akala magpapaalam na, hawak-hawak na. Tanda ko, paano ako ay kinaliwa mo? Nasa bingit, nasa kama na ng kamatayan, yung pa ang naalala. Alang-ala ko'y magbibilin, subalit ang binili pala, niremind ka pa doon sa kasalanan na nagawa mo. Pero si Lord, hindi. Pag lumapit ka, Lord, ako nagawa ko po itong kasalanan ito, hindi anak, hindi ko na matandaan yan. Hindi ko na maalala yan. Hindi ko maalala yan. Bakit? Kasi yung listahan, sinunog ko na. Ang sabi ni Lord, yung pagpapatawad ni Lord ay lubos, ganap, minsanan, at magpakailanman. Amen. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya tayo ay tunay na napatawad kasi ang sabi ng bagong tipan sa atin sa Ephesians chapter 4 verse 32, sabi niya, tayo ay nakapagpapatawad dahil tayo'y kanyang pinatawad. Magpatawad kayo ayon sa pagpapatawad na ibinigay sa inyo ng Diyos. Yan ang atin ngayon. Hindi tayo patawarin mo kami kagaya ng pagpapatawad namin, kundi anong sinasabi sa atin ngayon? Magpatawad ka kagaya ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos. At ang pagpapatawad sa atin ng Diyos ay lubos, ganap, minsanan at magpakailanman. Amen. Hallelujah.
Kaya ang pagpapatawad sa atin ng Panginoon ay hindi rin galing sa ating paghingi ng tawad. Ang pagpapatawad sa atin ng Diyos ay dahil sa dugo ni Jesus na ibinuhos kabayaran sa ating mga kasalanan at paghuhugas ng lahat ng ating mga kasalanan. Amen, di ba mga kapatid? So, tumungo na ngayon tayo doon sa ating pag-aaral. Amen? Buksan natin ngayon ang ating aklat sa Lucas chapter 11, verse 5 to 7. Ito po yung illustration ni Jesus. Sabi ni Jesus, itinuring niya na ganito ang paraan ng inyong pananalangin. Itinuring, pinag-usapan natin. Hindi na ang hulugang yun ipapanalangin. Dahil una na alam na natin, that's an old covenant prayer. We are now in the new covenant. That is, ano sinasabi? Ganito. In this way. Ano ba yung paraan na yun? Kasi una pinag-usapan, don't babble, wag pa ulit-ulit. Direct to the point. With boldness. At nagbigay siya ng illustration. Ito ngayon ang illustration nito. Mga kapatid, tandaan niyo mga kapatid, if you are reading a Bible, at makakakita kayo ng mga illustration galing kay Jesus, huwag niyo babastahin ang basa. Bakit? Napakayaman. Kasi lahat ng detalye doon may significance. At napag-aralan naman natin that in the Old Covenant, lahat ng mga verses and scriptures sa Bible patungkol kay Jesus. And even in His illustration, you will see Jesus. Kaya wag natin babastahin. Kaya kumuha po ako, mga kapatid, ng ilang translation kasi mahalaga din ang translation. Bakit? Kasi sa translation, there is difference din. Kaya magkakaroon din tayo ng pag-aaral ng salita mamaya. So ang kinuha ko, intentionally, is from the New King James Version and meron din akong sa NIV. Tignan po natin, basahin po natin to. Nagkwento si Jesus, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has come to me on his journey. And I have nothing set before him. And he will answer within and say, Do not trouble me, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. Sabi ng verse 8, I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his, nakita mo natin na naka-bold. New King James Version, persistence. He will rise and give him as many as he needs. Basahin naman natin sa NIV. NIV says, doon na sa verse 8, I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, pag-aaralan natin mamaya, he will surely get up and give you as much as you need. Isang basa, mabilis. Isang kaibigan, pumunta sa kaibigan, kumatok, natutulog yung kaibigan. Kaibigan, penging tinapay, pagkain, may dumating akong bisita, kaibigan ko. Sabi nung kaibigan, ikaw ay natutulog na. Pero bumangon, ibinigay ang tinapay. Because of yung term na yun, audacity or persistence. Quick interpretation. Nung tayo ay nasa mixture pa, ito agad interpretation natin. Yung daw natutulog na yun, si God. Yan ang ating quick interpretation. Di ba? At si God is reluctant. Ano reluctant? Yung napipilitan. Natutulog na nga eh. Pero mapapersuade siya ng effort. Mapipilitan siya ng ating effort. Mapipilitan siya sa ating pagtawag. Yun ang quick interpretation natin. So, anong sabi sa atin? So, ikaw ay magmakaawa sa Diyos. Magbeg ka. Kumato ka. Kulitin mo siya. Yan ang turo sa atin. At baka, ano ba ang term na? Bombard gates of heaven. Para kumbaga yung pinto ng kalangitan ay binobomba. Hanggang sa mawasak. Ang pambomba ay yung mga prayer. Parang gayon. Yun ang quick, common interpretation. Ano pambombard? Sa pamamagitan ng persistent prayer. So, ang interpretation nito para bagang ikaw ay nagmamakaawa sa pagkain. And we need to beg from God. At para ang Diyos ay kumilos, kailangang maawa dahil sa pagmamakaawa mo. And so,
we completely miss the point. Pag umalis ka na yon ang dala mo, talo ka na. Pag ikaw ay humarap sa mundo at yun ang nasa isip mo, loser na. Wala na, laglag na. So, let us look at what Jesus is really teaching. Unang-una, beforehand, unang-una, gusto kong ito agad linawin ninyo, and if you are going home, gusto kong ito lang ang maiwan sa inyo mga isip. God is not that man in the story. Ang Diyos ay hindi yung taong kaibigan na yon sa istorya. Kaya sinabi ni Lord John, to show the contrast between God and man. Upang ipakita ang pagkakaiba ng Diyos at ng tao. Upang ipakita kung gaano kaliwanag ang liwanag, ipinakita niya kung gaano kadilim ang madilim. Amen? So, kung pinakita niya na kung gaano, kung ang black, pinakikita niya dito ang contrast, kung ang black ika ay naging dahilan upang magliwanag, lalo naman ika ang white, magkokos ng kaliwanagan. Makikita natin yan mga kapatid. So there is nothing wrong with God's hearing. God is not reluctant that you cannot force Him to give you what He will not give. Kung hindi ibibigay ni Lord, hindi ibibigay ni Lord. Your prayer is not the power. Hindi ito yung kapangyarihan. But this is the avenue. Ito ang paraan. It is not work. Prayer is never work. You did not receive because you prayed hard or being persistent o sa Tagalog, makulit. At ang Diyos ay hindi natutulog. God is not sleeping. That becomes irritated when you ask from Him. Sa katunayan, God never sleeps nor slumber. He gives because He is willing. He gives because He is gracious. Siya ay nagbibigay dahil nature na yon na siya ay mapagbigay, na siya ay mapagbiyaya. Kaya titingnan natin ang 4 na puntos sa illustration na ito. 4 lang naman mga kapatid. Napakaigsi ng 4 na ito. Ha? Tigitig 1 oras ang 1 point. Hindi kapatid. Kaisi lang. Unang-una, number 1, the character in the story. Yung natitingnan natin. The character in the story. Alam niyo ba mga kapatid, that there are 3 persons in the story? May 3 tao. Noong una, pagbasa ko, 2 lang nakikita ko. 3. Ang sino yan? Yung kaibigan na pumunta doon sa kaibigan upang humingi ng tinapay, 1. Yung kaibigan na bumangon mula sa pagkakatulog pa 2. Pero yung kaibigan na dumating mula sa biyahe, na nangangailangan, 3. So there are 3 character. At dahil 3 ang character, 3 role. 3 ang role dito sa storya nito. So itong karturuan nito ni Jesus is before the cross. And dahil ito before the cross, He is painting a picture of what His role will be and what He's going to do for us. He is now illustrating palang, ini-illustrate na niya kung anong gagawin niya at anong papel niya sa atin mga kapatid. Sa 3 role, 1 is in need. Sino yung in need na yun? Tayo yun. The other became in need. Yung pangalawa, yung pangalawang tao, nagkaroon siya ng pangangailangan dahil sa kaibigan. Sino yun? Si Jesus yun. The other person who can satisfy the need. Sino yun? God. But then, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, this is only the role. This is not the character of God. Hindi sinasabi doon na yung patatlo ay si God, but only the role o papel, because God is the source of all provision. God is the one that can satisfy the need. God is the one to whom everything comes from. Okay? Alam niyo ba mga kapatid, that Jesus is like the same as yung princess story? Do you know that Jesus went through all this effort? Alam niyo mga kapatid, kung hindi dumating yung kaibigan na galing sa biyahe, hindi naman kailangan umalis sa bahay.
yung padalawang kaibigan upang maglakbay at pumunta doon sa kapitbahay at manghingi ng tinapay. Hindi niya kailangan, but because of the need of that one man, itong pangalawang tao ito, he acted. Siya lang naman talaga ang kumilos eh. Siya lang ang gumalaw. Wala namang gumalaw doon, hindi namang gumalaw yung dumating na kaibigan. Actually, dinaladan niya lang yung sarili niya doon because he is in need. Pero kanino talagang tunay na pangangailangan yung doon sa unang kaibigan? Pero sino ang kumilos to provide for the need of the friend? The second friend. At yun ang si Jesus. Do you know that Jesus went all through this effort in our behalf? Si Jesus nagpunta dito sa bundok ito because hindi niya kailangan, but because tayo ang nangangailangan, bumaba si Jesus sa lupa. Di ba, mga kapatid? Kaya bakit ba nagpapako si Kristo? Dahil ba sa pangangailangan ni Kristo? No. Dahil sa pangangailangan natin lahat. Katulad din ng friend na ito, dahil ba sa pangangailangan ng second friend kaya sa humingi na tinapay? No. Dahil sa pangangailangan ng first friend. At yung padalawang friend na ito, this represents Jesus Christ, who exerted all the effort para masustain yung need, para ma-provide yung need ng unang friend. Not for his needs, but for our needs. Ganun na ginawa ni Jesus. Jesus is our intercessor. Katulad ng friend na yon, he intercedes for the need of the first friend. Jesus knows, ang matindi dito mga kapatid, Jesus knows our need before we ask. Bakit? Because he sees our need. Naramdaman niya ang pangangailangan natin. Bakit minsan siya naging taong tulad natin? Katulad din ng tao na yun, yung tao na dumating na yun, hindi niya kailangan sabihin ko anong pangangailangan niya. Alam ng pangalawang tao ang pangangailangan niya. Kaya, he make it himself yung pangangailangan niya. Inari niyang kanyang pangangailangan, yung pangangailangan ng unang tao. Ganon ang ginawa ni Jesus sa atin. Inari niyang pangangailangan niya, yung pangangailangan natin. Amen? Even before he acted, he knows our need. Kaya mga kapatid, hindi lamang intercessor eh. Jesus is not just our intercessor. Jesus is not just our mediator. Di ba ano ba yung mediator? Yung mediator, yung tagapamagitan. Pag may nag-uusap, merong parang translator na namamagitan. Ay, pakinggan mo, tatranslate. Hindi lamang yung si Jesus. Hindi lamang siya advocate. Ano ba yung advocate? Parang abogadong ikaw nagtatanggol doon sa pangangailangan ng isa. Pero hindi mo pangangailangan yung kaligtasan niya. Kumbaga, tagapagtanggol ka lang. Hindi lamang yung si Jesus. Ano ba ang Jesus? Si Jesus is yung friend na ito na dinari niyang kanya ang pangangailangan ng isa. Nung humarap siya sa Ama, inari niya pangangailangan niya yung pangangailangan ng isa. And before this one can ask, nauna na siya, daladala na niya yung pangangailangan ng itong isa at yun ang pinipresent sa Ama. Ganun ang ginawa ni Jesus sa atin, mga kapatid. Inari niyang pangangailangan niya yung pangangailangan natin. At bago pa tayo nanalangin, daladala na niya yung mga pangangailangan natin sa Ama. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, if you are a friend of Jesus, you are a friend of God. Diba mga kapatid? If you are a friend of Jesus, you have access to all that God have. Unang-una kasi mga kapatid, yung bang unang friend, kakilala niya yung third friend? Hindi. Ulitin ko, yung bang dumating na bisita, kakilala niya yung hininga ng tinapay? Hindi. Magkaibigan ba yung unang bisita doon sa hininga ng tinapay? Hindi. Sino ang kaibigan? Sino ang mutual friend? Yung padalawa, yun ang ka-mutual friend. Ito, kaibigan niya ito. At dahil kaibigan niya ito, para na rin niyang kaibigan ito. Bakit? Kasi yung resources nito nakarating dito. Amen? Kasi mga kapatid, in that way, ganun din sa atin si Jesus. Si Jesus ang tagapamagitan natin. And because we are a friend of Jesus, we are also a friend of the Father. And because we are a friend of Jesus, we have also access to all the resources of the Father. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, puntahan natin yung padalawang point. Sabi sa inyo, may silang. Puntahan natin yung padalawang point. Yung plot ng story. Ano naman yung plot? It's all about friendship.
Relationship. Tungkol sa relationship. Una-una, there are three persons in the story. Character, three role. Ito naman ngayon about friendship. Si Jesus, pagka nagbigay ng illustration yan, hindi yan nagbibigay ng illustration na out of this world. Ibig sabihin, yung hindi talagang tunay na nangyayari sa practical world. Kung he believed in the relationship of friendship, because he believed. Kung ginamit niya yung relationship ng friendship, dahil naniniwala siya doon. Kaya ginawa niyang ganitong istorya, dahil naniniwala siya na itong gagawin talaga na magkakaibigan. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya, Jesus is asking us to think about how a friend. Iniisip niya na talaga pag may dumating akong kaibigan, gagawin ko talaga, pag may dumating akong kaibigan na galing sa biyahe na gutom, ay talaga akong lalabas. Kung wala akong pagkain, kung wala akong may handa sa kanya, ipaghahanap ko talaga ng pagkain. Di ba mga kapatid? At sabi ng iba, yung daw third friend, ay hindi tunay na friend nung second friend. Hindi rin. Friend din yun. Kasi kung hindi mo talaga friend yan, hindi ka niyan pupuntahan. Gets nyo? Kung hindi mo siya friend, hindi ako para pumunta dyan, para manghingi. Kaya ako dyan nagpunta, dahil tinuturing ko siyang friend. Ay, hindi talaga friend. Eh, bakit sabi ni-reject? Bakit ni-reject? Sinabing ako'y natutulog na. Kayo man ang lumagay dyan, kapatid, sabi ni Jesus. Ito'y hindi panahon ngayon, modern times na pag ikay nakahiga na sa kama at may kumatok, bubuksan mo lang ang ilaw, babangon ka. Hindi. Nasa panahon tayo ng Israel na doon sa 2,000 years ago. Pag ang sabi dito, wag mo na ako abalahin, kaibigan, ako'y nakahiga na. Mga kapatid, gaano kadaming gawain bago ka humiga? Pangalawa, natutulog na ang mga bata. Mga kapatid, hindi ganun kadali magpatulog ng mga bata. At pag hindi, kasi ngayon, iba-ibang kwarto natin, pag tulog ang bata, bumangon ka, hindi magigising yung anak mo. Magkakasama yan sa higaan. At pag napatulog mo na yung bata, bumangon ka, magigising uli yan, mag-iiyak na yan. Bago mo napatahan yung bata para mapatulog, bago mo napasuso. Tapos ngayon babangon ka, magigising yung bata. Ano pa ang sabi mga kapatid? Nakatago na ang tinapay. Patay na ang ilaw, hindi basta switch na bubuksan, hahanapin mo pa yung lampara, magsisindi ka pa, bubuksan mo pa yung lampara para mapagliwanag. Ano pa? Nakasara ng pinto. Ang pinto yun, hindi basta lang na ibinubukas, mga kapatid, yun may mga seradura, yung mga kahoy na sinisiksik na gayaan. Ang iba dyan, naglalagay pa ng kaban sa tapat ng pinto para hindi maitulak na magnanakaw. Hinaharangan pa. Kaya ang ibig sabihin doon ni Jesus, para dito sa third person, napakabigat na bumangon pa. Pero ano pa rin ginawa? Because of this word. Sa salitang ito. Doon sa isa kanina, persistence. Dito sa pangalawa, shameless audacity. Bumangon ang kaibigan. Hindi dahil kaibigan, kundi dahil dito. Sa shameless audacity, or sabi nung isa kanina, because of persistence. Titingnan natin yan, mga kapatid, dadaanan na ito. At bumangon itong kaibigan na ito. Again, mga kapatid, hindi ito ang nature ni Lord. Ito ay pagpapakita ng contrast ng nature. Ang ibig sabihin, kung ito ng taong ito, na imposible na sa kanyang bumangon, ay bumangon dahil ikaw ay tumawag ng walang pakundangan, bumangon para sa iyo. Ang Diyos pa kaya ang hindi babangon para sa iyo? Amen. Yun ang sinasabi ni Jesus dito. Kung ang taong isang makasalanan, hindi na nga niya tinignan ang pagkakaibigan mo dahil hindi siya babangon dahil sa pagkakaibigan mo lang. Ay bumangon siya because of this word. Audacity, shameless audacity, persistence. Ang Diyos pa kaya ang hindi babangon kapag ka tumawag ka? Papakita ng contrast. Mga kapatid, bakit? Ang sabi dito, kasi ang sabi dito din, si Jesus ay gumawa ng illustration about friendship. A friend will intercede for his friend. A friend ay gagawa ng paraan para ma-provide ang pangangailangan ng isang friend. Ang friend ay aalsin na hiya sa kanyang mukha upang ikuha
ng provision ang pangangailangan ng isang friend. Ang maganda ng mga kapatid, Jesus is now also calling us His friend. We are also the friend of Jesus. Sabi ng John chapter 15, verse 15, no longer do I call you servant, for your servant does not understand what his master is doing, but I have called you friends. Because everything I have learned from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you, and I appointed you to go and bear fruit, fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, He will give you. Amen. Jesus is now calling us His friend. Kaya kung makikita niyo mga kapatid, kung titingin ka sa kalangitan, your friend Jesus there now is doing what this friend is doing for the first friend. Siya ay kumakatok sa pinto ng kalangitan to provide for our need right now in the name of Jesus. He is seated on the right hand of Father, interceding for our need. Kung ano ginawa ng kaibigan, doon sa first friend, yun ang ginagawa ni Jesus. And Jesus has done and is still doing for us today. He is seated, interceding for us, interceding for His friends. Ikaw ay kaibigan ni Jesus. Hindi kayo naniniwalang kaibigan ni Jesus. Ang linaw dito, I now call you my friends. Sabi ng iba, Brother James, Pastor James, John 15:16 yan. Buksan mo yung John 14. Buksan mo nga, sister, yung John 15, verse 14. Wala? Oh, ano nakasulat doon? Ang nakasulat doon, I now call you friend because you obey my command. Hoy, sabi na, oh, kita mo na? Because you obey His command, kaya ka naging friend. O, tanungin ko kayo, anong klaseng command? Ang command na nakasulat sa John chapter 3, verse 23, believe in His Son. Yun ang command. Ay hindi, dapat yung command ay yung mga 10 commandments. Kaibigan, kung ikaw ay friend, kung ikaw tinawag na friend, ikaw ba'y ma-unfriend? Friend ka ngayon, nagkamali ka, hindi ka na ulit friend, tapos friend ka na ulit. Ganun ba? Ipanghihingi kita, tapos nagkasala ka, akin na yung pinanghingi ko para sa iyo. Ganun ba? No. He called you friend because you believe in His name. You are friends forever. Amen? Amen? So it's not just, una, there are 3 characters. Pwede naman 2. Kung illustrate lang, alam niyo kapatid, isipin lang natin, kung ini-illustrate lang nito na Jesus is yung panghihingi, 2 na lang eh. Agree ka kayo? Pwede 2 tao na lang ang kwento eh. Isipin niyo yun. Pwede ka? Pwede. Pero bakit 3? Kasi may meaning. May significance. Amen? Pwede bang hindi friend? Pwede. Pero friend ang ginamit niya. Kasi may meaning. May significance. Ano yung significance na yun? He wants us to know that we can be confident in seeking God to meet our needs. Because we are His friend. A friend will get out of the house to provide for a friend. A friend will get out from his bed in the middle of the night to get bread para sa friend. Then would not God also give us our daily bread, mga kapatid? At ang tinutukoy dito, mga kapatid, hindi lang naman, sa palagay nyo, tinapay lang bang pinag-uusapan dito? Hindi lamang naman tinapay eh. At mga kapatid, hindi si Lord yung natutulog na friend. Hindi si Lord natutulog. Tao yun, illustration ng tao and contrast. Ang friend mo na hindi babangon. A friend na hindi babangon dahil sa friendship, pero bumangon dahil sa word na ito. Ano mga word na yun, mga kapatid? Yung ana-idea. Ang Diyos pa kaya. Ngayon, buksan natin ang 3rd point. Yung word na ginamit. Yung word na ginamit, mga kapatid. Luke, sa New King James ulit. Sa New King James, saan nakasulat dito, mga kapatid? Persistence. Ana-idea.
An idea. An idea. An idea. Lit, as meron doon nakasulat na lit na ano na note doon sa Bible, lit shamelessness. Tingnan natin doon sa NIV. NIV. Shameless audacity. Tingnan niyo audacity sa dictionary. Rude, disrespectful behavior, impudence. Sabi ng CSB, yan, shameless boldness. Ano ba yung boldness? Walang kahihiyan. Garabal. Makapal. Shameless boldness. Kaya ang terms na nag-focus ng misunderstanding sa Bible, kasi yung New King James Version, nag-translate ng word na an idea sa word na persistence. Ano ba ibig sabihin ng persistence? Paulit-ulit, matyaga, mapilit. Kasi yun ang translation. Yung Greek word, an idea, and its meaning ay strongly debated by the scholars of Biblical Greek. Hanggang ngayon ito pinagdidibatihan pa. Ano ang ebidensya na nagdidibate sila dito? Sa dami ng translation, mga kapatid, magkakaiba. Hati. Hati ang translation. Na-reflect sa translation ng debate ito. Yung sa King James Version, tinranslate niya an idea as persistence. Pero may footnote na shamelessness. On the other hand, yung ESV naman, tinranslate niya as impudence. Pero may footnote din na persistence. So ano talaga? Ano ba talaga ito? Shameless, impudence, or persistence? Alam niyo yung ESV, sa palagay ko ay tama. Papakita ko sa inyo ang reason. Impudence in Greek is Greek an idea. Nandiyan ka na ba sis? Pakita mo yun. Ha? Wala din. So, an idea, alam niyo ba mga kapatid, kung wala itong Bible Hub sa internet natin ngayon, hindi ko ito magagawa. This is very hard. Kailangan ko ng maraming libro. Pero pag nagpunta, if you're really interested na pag-aralan ang salita ni Lord, punta na kayo ng biblehub.com. Lagay nyo lang yung verse doon. Pag enter nyo ng verse, lalabas lahat ng translation at sa ilalim may lexicon. Ano yung lexicon? Yung original na word na ginamit. Alam niyo ba na lumabas yung original word na ginamit? Meron doong related kung saan siya ginamit. Click nyo lang yun. Pag kinlik nyo, lalabas doon ang maraming verses kung saan ginamit itong word na ito. Pag click ko dito sa word na ito, walang lumabas. Isa lang, yung verse na yan. Ibig sabihin ito mga kapatid, itong word na ito, isang verse lang ginamit. Dito lang sa verse na ito. Wala na ibang pinaggamitan. Kaya kasi nga ng iba, pag mayroong pagkakaiba sa translation, tingnan mo kung saan ginamit, makikita mo na ano talagang ibig kahulugan nito. Ibig ipakahulugan. Pero walang pinaggamitan kundi dito lang. Kaya nagkaroon ngayon ng debate, ano ba talaga ang tunay na meaning ng word na ito? Persistence or impudence or shameless audacity. Yung impudence, yung an idea, impertinence, impudence, it describe being, ito yung nakasulat sa lexicon, describes being without eidos. Ano yung eidos? Without respect, without modesty. That would indicate na yung friend is shamelessly and boldly, walang kahihiyan, na ginising yung kanyang neighbor. Of course, the neighbor will give him whatever he needs. Ang ibang interpreter, ang kanilang interpretation doon ay persistence. Pero mga kapatid, pagka wala na kayo ibang mapuntahan, tingnan nyo ano next na tip sa atin? Context. Ano ang konteksto ng mensahe? Ano ang pinapakahulugan ng mensahe? Kung persistence, wala naman sa istorya about persistence. Hindi naman naging makulit yung kaibigan. Sinabi ba doon na paulit-ulit, shameless boldness. Ano ang mas applicable? Yung bang pagiging makapal? Na hindi na nahiyang tumawag? O yung pagiging makulit?
Makulit ba? O makapal? Makapal. Pagiging matyaga ba? O pagiging walang hiya? Pagiging walang hiya. Ano pa ang mga mali? Mapilit ba? O malakas ang loob? Malakas ang loob. O kayo na mismo ang nagsabi. According sa story, it is about makapal. Hindi na nahiya sa natutulog na kaibigan. It's about malakas ang loob. It is about, ano pa? Hindi na nahiya. And that is the context of the story. Alam niyo ang problema, mga kapatid? Siguro, yung translator, pinili niya yung persistence kasi si Jesus ang nagtuturo. Hindi naman siguro maaaring ituro ni Jesus na tayo lumapit sa Diyos, na tayo makapal. Baka maituro natin na nagtuturo tayo, kung isusulta natin yung pagiging makapal, baka naman nagtuturo tayo. Si Jesus ito. Hindi pwedeng si Jesus na magturo na ang tao'y lumapit sa Diyos at maging makapal. Maaring ganun na nasa kanilang isipan, pero once again, mga kapatid, balikan natin yung istorya. Kung anong tinuturo ni Jesus, yun ang point ni Jesus. Bakit yun ang point ni Jesus? Kasi hindi naman Diyos yung third friend. Tao yun. Just to illustrate the contrast, ang pagkakaiba ng Diyos at ng tao, na yung taong ito, na kahit kinapalan mo na, hindi ka na nahiya, bumangon para sa'yo. Ang Diyos pa kaya kapag lumapit ka, ang hindi babangon para sa'yo? Amen! Yun ang point ni Jesus, to show the contrast. Kaya wag natin lalahukan ng religious interpretation. Kung anong konteksto, kung anong ibig sabihin ni Jesus, yun ang kunin natin. Kaya ang tamang word na ginamit dyan is shameless boldness. May patunay ba tayo? Meron, sabi ng Hebrew chapter 4, verse 16. Anong sabi ng Hebrew 4:16? Let us, therefore, come boldly to the throne of grace. Ano daw? Paano tayo lalapit? Boldly to the throne of grace that we may obtain and mercy and find grace and help in time of need. I am not saying that we must be rude before God. Pero hindi, yun ang point, ang kapatid. The point is the assurance that if you come to God, He will surely hear our prayer. Amen? Kasi yun yung point dun eh. Yung point doon is yung character ni Lord. Ang point doon is nagbibigay si Jesus ng contrast between the character and nature of man versus the character and nature of God. And in spite of the evilness of man, tumugon siya. Ito pa kaya na holy, loving, merciful, giving, generous God ang hindi tutugon sa atin. Amen? Amen. Kaya, pupunta tayo dun sa main point. Paapat. So una, tatlong character, tatlong role. Pangalawa, it's about friendship, that Jesus is our friend. Yung una, yung role is intercession of Jesus. Pangalawa, yung friendship ni Jesus para sa atin. Yung patatlo kanina, yung the manner, the boldness, na ikaw ay hindi dapat, it's not about your work. Kasi the problem with the word persistence, ito kasi, kailangan maalis sa atin eh. Pag kasi naisip sa atin yung persistence, yung pagiging pipilitin mo, dahil sa yung, ang mangyayari doon, babalik ka sa sarili mo. Hindi ka nakatingin sa Diyos, kundi nakatingin ka sa sarili mo. Nakatingin ka sa style ng ginagawa mo, nakatingin ka sa pananalangin mo. Ikaw ba'y nananalangin lagi? Dapat, ang point ngayon, mangyayari, didinggin ka ng Diyos dahil sa iyo, dahil sa effort mo. Kapag yung word na persistence ang ginamit natin, although, pag nabukas kayo ng Bible, nakita sa Lucas chapter 18, yung babae na may injustice na lumapit sa, hindi lang basta judge, unjust. Kaya may word na unjust, mga kapatid, it's not God. Again, showing the contrast between God and man. Na yung babaeng yun, lumapit doon sa unjust judge because of her persistence. This time, it's persistence. Kasi ang point ulit doon is yung contrast. Yung unjust, pag sinabi bang unjust, may justice ba sa kanya? Wala. Pero napilitan siyang mag-act injustice because of the persistence.
Ang point doon, mga kapatid, it's not the persistence. The point is the character of God. Ang point ulit doon ni Lord, ako pa kaya? Kung yung unjust na judge nag-act para sa'yo, ako pa kaya na justful king? Ang hindi magbigay sa'yo ng justice. But that is outside of our discussion. Balik tayo dito sa ating dinidiscuss. Balik tayo, mga kapatid. So the point, ito na. The explicit point na dapat natin makita ay yung the very nature of God. Yung word na ginamit is yung how much more. How much more? The concept of how much more comparison. Gaano pa, ano ba sa Tagalog how much more? Gaano pa kaya? Lalo namang higit, lalo namang lubha, lubos namang dakila. How much more? So, ang point doon is God is much, much more than man. God is much more than a friend. Kaya gusto ni Jesus na ma-recognize natin yung nature of God. At ang focus natin is the nature of God to whom we pray. Kung ang tao nga, ulitin ko ulit, kung ang tao nga ay babangon at magbibigay, hindi dahil kaibigan, kundi dahil sa lakas ng loob mo, ay lalo namang higit, how much more naman ang Diyos? Kaya huwag niyong i-compare ang tao sa Diyos. Because He is much, much more loving, merciful, and gracious God. Kung ang tao ay napapagod, nagpapahinga, matigas ang puso sa tawag ng kaibigan, naiinis, ay kumilos upang ibigay ang hinihingi, ang Diyos pa kaya? Diyos na hindi napapagod, Diyos na hindi natutulog, Diyos na hindi naiinis, Diyos na hindi nayayamot. Instead, closely watching over us, maawain, nagmamahal ng lubos, at laging nais magbiyaya at magbigay ang hindi tutugon sa tawag mo. Yun ang point ni Jesus. So bumangon niya ang kaibigan mo dahil sa kapal mo. Isang tao na napapagod at naiinis, ang Diyos pa kaya? Sa nature na mabuti, mapagmahal, mapagbigay, mapagbiyaya, ang hindi babangon sa tawag mo. Amen, mga kapatid? Don't miss the point. So, consider the nature of God. Yun ang point ni Jesus. Consider the nature of God. Tingnan mo ang karakter ng Diyos. Tingnan mo kung sino ang Diyos meron, kung ano ang meron, kung anong meron ang Diyos mo. Tingnan mo kung sino yung Diyos mo. When you come to God, i-focus mo yung nature ng Diyos mo. I-focus mo yung character ng Diyos mo. Pag lumapit ka sa Diyos, because God is a gracious God. So it has nothing to do with perseverance. It's all about the nature of God. Again, hindi about our effort. Hindi yung pagbibigay ni Lord becomes the result of our effort. Hindi yung graciousness ni Lord dahil siya mapagbiyaya, natanggap mo dahil our effort. Hindi mga kapatid. It has nothing to do with perseverance. It's all about the nature of God. It is not about your calling. It's all about the one who responds to your calling. Kaya mga kapatid, ito yung tungkol doon sa nastugon sa pagtawag mo. Kung gusto mo pang may papel na gawin, hindi. Kasi ako talaga gusto ko may ginagawa eh. Hindi maaaring basta lang tumanggap ng walang ginagawa. Ay, di tumawag ka. Ngayon kung i-consider mong gawain pa rin yung pagtawag, hindi kapatid gawain yan. Hindi gawain ng pagtawag. Tumawag ka. So, ano ang tawag sa parable na ito? Ito kasi yung mga style ng parable noong Old Testament, yung how much more parable. Ang argument is made from a lesser to a greater. Yung argument, pinapakita mo na yung mahina patungo dun sa malakas. Upang maging mas malakas yung malakas, ipakikita mo muna yung mahina, yung comparison. It is an argument from a weaker to the stronger. A reader must see, dapat at the end of the story, ang makita dapat ng bumasa ay yung strong point, yung mas malakas. The element na explicitly sinasabi sa atin is yung character and nature of God. So, ano pa yung mga example nito? Sa Lucas chapter 11 verse 13, If you then, kayo yan, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to you, those who ask? In short, mga kapatid, kung yung evil man nag-respond ng positively, nag-respond ng positibo, lalo naman mas positive ang response ng mabuting Diyos. Yun ang comparison doon. It is intended to make the size bigger by describing the size of the small one.
So kung ma-accept mo muna yung principle doon sa mahina, lalo mo namang matatanggap ang principle ng malaki. Isang example mga kapatid, kung matatanggap mo yung principle na sa isang kutsarang o sa kutsarang tubig, kaya mong patayin ng apoy ng kandila. Tanggap niyo ba yun? Tanggap. Ay di lalo namang matatanggap mo na kapag yung kandila ay hinulog mo sa gitna ng dagat, ay mamamatay ang apoy. Tanggap? Tanggap. Yun ang point doon. Kung matatanggap mo yung maliit, lalo namang katanggap-tanggap yung malaki. Kung matatanggap mo na ikaw na ama na makasalanan at evil ay nagbibigay ng mabuti sa iyong anak kapag humingi. Yung pa kaya Diyos na mabuti ang hindi magbibigay sa atin ng lahat ng mabuti kapag hindi tayo humingi sa Kanya. That is the point. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ito rin ang siguro, ito rin ang isang point na nagsasabi na hindi ibibigay sa atin ng Panginoon ng masama kapag humingi tayo sa Kanya. Kasi sabi nga niya, kung yung ama na marumi ay hindi nagbibigay ng masama sa kanyang anak kapag humingi, ay Diyos pa kaya? Kung kapag yung ama ay hindi nagbibigay ng bato sa anak kapag humingi ng tinapay, ang Diyos pa kaya? So ibig sabihin mga kapatid, hindi talaga nagbibigay ang Diyos ng masama. Hindi nagbibigay sa atin ng masama. Talagay mo yung anak mo, hihingi sa'yo. Balikan rin natin, kung yung anak ay hihingi sa ama ng bato upang ipukpok sa kanyang ulo, yung demonyong ama kaya, magbibigay nga kaya ng bato upang ipukpok sa anak niya sa ulo ng anak niya yung bato? Hindi. Hindi magbibigay yon. Ang ama ba, ang Diyos pa kaya natin sa langit na mabuti? Ang magbigay sa atin ng masamang bagay kapag humingi tayo ng masama? Hindi. Amen ba kayo mga kapatid? Do you agree with me? Kasi inano lang natin yung verses, binaligtad lang natin, pero hindi ng point. Kailangan makita mo muna yung maliit para ma-appreciate mo yung malaki. Oh, amen mga kapatid? So let us look at some of the comparison. Yun na nga, ayun na, nasabi ko na pala, Luke 11 verse 12. That if a son asks for bread from the father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? Or if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask of Him? If an evil human being can manage to love their children enough to give them good things rather than things that will harm them, surely God, whom there is no evil, will give us, His children, everything that is best for us. Amen? Therefore, we must be confident in our prayer. Saan ang ating confidence nga para pupunta? Sa ating prayer? O doon sa nakikinig sa ating prayer? Ang confidence natin doon sa nature na nakikinig sa ating prayer. By recognizing the nature of God and our relationship with God through Jesus Christ, it will make us want to pray more, mga kapatid. We have the means, it is near us. We have been given access to the assurance. Ano yung assurance, kapatid? Ano yung assurance na binibigay sa atin dito? Assurance na tayo diringgin sa ating panalangin. Kung may assurance sa iyo isang Diyos na diringgin ka kapag tumawag sa Kanya, ano dapat ang ginagawa mo? Ano dapat ang automatic response natin sa situation? Prayer. Kasi yun ang may assurance. Hindi ka mga kapatid, saan ka nakasisigurado? Yun ang una mong step. Kung saan ka nakakasigurado. Okay? So, yung meaning of pray unceasingly. Pray unceasingly. Hindi ang ibig sabihin nun na hindi ka natitigil sa pagpipray. Ang ibig sabihin nun, huwag mong ititigil ang pag-pray. Parang parehas din. Ang ibig sabihin nun, huwag mo, na hindi mo natigilan, na hindi ka hihinto sa pananalangin. Kundi ibig sabihin nun, huwag kang hihinto sa pananalangin. Parehas din. Ibig sabihin nito kapatid, sa lahat ng sitwasyon, pray. Yun ang ibig sabihin nun. Basta may sitwasyon ka, huwag kang mag-give up sa pananalangin. Your first response should be prayer. Yun ang point niya doon. Your first response in every situation should be prayer. So again,
What is our assurance? Our assurance is God will listen. Ay, merong pagkakaiba yung we are assured that we will receive from God. Iba yon. Doon sa assurance na we are assured that God will listen. Magkabiyo, malaking pagkakaiba noon. It's dark and night. It's night and day. Ang pagkakaiba noon. Yung sigurado ka na matatanggap mo lahat na ipinanalangin mo versus doon sa sigurado kang nakikinig ang Diyos kapag nanalangin ka. Ano kayo pagkakaiba? The difference is ATM versus a loving Father. The loving Father, ATM. Once na pumunta ka, mag-withdraw ka, may makukuha ka. Ganun pa ba ang katotohanan ngayon? Hindi na yata ganun ang katotohanan. Ibig sabihin, regardless saan mo magagamitin ang pera mo, makukuha mo. Versus dun sa Ama na alam kung saan ang kung ano at tama ang makabubuti sa iyo. Amen? Okay. So yun yung assurance dun. Assurance, tatandaan natin that God is listening. Okay? Sabi ka, meron kasing verse na Mark 11 verse 24 eh. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, ayan eh, believe that you have received it and it will be yours. O, yun pala naman, nakasulat naman malinaw eh. Kapag naniwala ka, tatanggapin mo. Naniwala ka ng tinanggap mo, kaya magiging iyo na yan. Kaya may nagkaroon tuloy ng doctrine na name it and claim it eh. Kung ano man naisip nila, ay akin yan, tinanggap ko na yan. O, edi, dapat akin na yan. Kaya mayroong mga nag-pray na, si Donald Trump na ang presidente. O, paano ngayon yan? Eh, hindi si Donald Trump ang naging presidente. Kasi meron ding verse na ito, sinasabi, sa James chapter 4, verse 3. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives. Ayun pala naman, that you may spend what you get in your pleasure. So alam ni Lord na if you are going to ask me for things that will cause harm to you, I will not give it to you. Kahit pa isipin mo na tinanggap mo na. And at on the first place naman, ikaw naman ay Kristiyano, pinananahanan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, are you going to pray for things that will cause you harm? Definitely not. Unang-una si Lord ay nag-i-intercede para sa atin. Ulitin ko. Praying not because you're assured that you will get what you pray, although it is biblical, but the one, ito ang much better, ha? Ito ang being sure that God will listen. Mas maganda ito eh, mas magbibigay sa iyo ng kapanatagan. Hindi yung praying na assured ka na tatanggapin mo yung hiningi mo, kundi yung praying na assured na nakikinig ang hinihingan mo. Nakikinig ang Diyos. Sabi ng Philippians chapter 4, verse 5 to 7. The Lord is near. Do not be anxious for anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. When you pray, kapag ka nag-pray ka na, magkakaroon ka na ng kapanatagan. Bakit? Kasi naniniwala ka, assured mo na yung pinanalangin mo, napakinggan na. Nasa kamay na niya. Bahala na siya. Ngayon kapag bahala ka na siya, alisin mo ng ang worry sa iyo kasi nasa kanya ng mga kamay. Kung gusto mo kumilos, di kumilos ka na ng may kapanatagan at alam mo na kung ano man gawin mo, alam mo na ito ay resulta din ng iyong pananalangin sa Kanya. Kaya kapag nag-pray ka, halimbawa, nag-pray ka na, Lord, pupunta po ako ng Amerika. Gusto ko makarating ng Amerika, Lord. Yan ang prayer mo. Assured ka na narinig na ni Lord, ngayon kung makarating ka man o hindi, panatag ka. Pero kung siyempre, kung hindi ka kikilos, hindi ka mag-a-apply ng visa, paano ka makakapunta? Pero pag nag-apply ka na ng visa, panatag ka na. Alam mo, pag na-approvean ka na, sagot ni Lord. Alam mo, kung hindi ka na-approvean, sagot din ni Lord. Kaya may kapanatagan ka na. Gets yung mga kapatid? Parang hindi niyo ako gets mga kapatid. Kaya, kasi pag hindi niyo ako gets, gusto kong habaan mga kapatid.
Kaya mga kapatid, make a simple prayer expressing your need. Just make a simple prayer. Bold prayer. Bold prayer. Express your need to God. Focusing not on prayer. Huwag kayo mag-focus doon sa prayer nyo, but focusing that on God, on the nature of God, that He will surely listen. Believing that He is listening. Kaya yun ang sinasabi ng praying in truth. Not that you ask will be given, but that God is listening and you will know the one who is listening. A gracious God, a loving Father. Amen? Question, mga kapatid. Question and answer na tayo. Kung hindi ka ba mananalangin, will God still provide? Yes, of course. Ano naman pala, if you will not pray, will God still provide? Yes. Gracious God siya, loving God siya. So you see, when you pray naman, you surrender to the nature of God. You acknowledge that He is the source. You acknowledge that He is listening. You acknowledge in His goodwill. You acknowledge in His wisdom. Kinikilala mo ang karunungan niya. Kinikilala mo ang kaalaman niya. Kinikilala mo na alam niya ang beginning at ang end. When you pray, you give Him the authority or the decision. You give Him the approval for the transaction. When you pray. Sabi nga ng James 4, kaya, the problem naman, mga kapatid, if you do not pray, then you don't acknowledge Him as the source. If you don't pray, then you do not acknowledge in His wisdom. If you don't pray, then hindi mo kinikilala siya na may kapangyarihan na kumilos. At ang problema doon, kapag hindi mo kinikilala siya na may kapangyarihan kumilos, ikaw ang kikilos. At kapag ikaw ang kumilos, dyan ka napapahamak. At kapag alam mo na walang iba makakapagbigay na solusyon na to, kundi ako, dyan ka nagwo-worry. At dyan ka ngayon gumagawa ng mga maling desisyon, ng mga maling paraan. Dyan nagkakaroon ng away-away, dyan nagkakaroon ng karibok, dyan napapabaon sa utang. Tandaan niyo mga kapatid, if you don't pray, inaalis mo yung karunungan sa Diyos, dinadala mo sa iyong kapangyarihan. Pero if you pray, binigay mo sa Kanya lahat, pinagtiwala mo, kilala mo kung ano nature niya, tiwala ako sa iyo, Lord. Amen. Kaya ito'y panatag. Kaya hindi ka nagkakamali. Kaya hindi ka napapasuot kung saan-saan. Pero kapag hindi ka nag-pray, diyan ka nagkakaproblema. May verse ba tayo dyan? Meron. James 4:2-3. You want what you don't have. O, yan na. You want what you don't have. O, anong gagawin mo dapat? If you want, pero you don't have, ang dapat mong gawin? You pray. So, you scheme and kill to get it. Oh, hindi nag-pray. Hindi kasi nag-pray eh. Nag-scheme muna para makuha yung gusto niya. You scheme and kill to get it. You are jealous of what others have. Oh, tamo nagselos tuloy. Meron siya nun. Ako wala. Dapat ikaw nag-pray. Salamat Lord, binag-pray mo yung, binless mo yung kapatid ko. Ako din Lord, salamat na ako binibless mo din. Oh. Pero ano kanyang approach, nagselos mo, bakit kaya yun ay meron? Ako ay wala. You are jealous of what others have, but you can't get it. Bakit di mo makukuha? So, ang ginawa niya, so you fight and wage war to take it away from them. Hindi kasi nag-pray. Ang sabi dito ni James, you don't have what you want because you don't ask God for it. Kaya ka wala because hindi ka humingi sa iyong Ama sa langit. Hingi lang. Yun ang sabi dito ni James. Kasi by prayer, we acknowledge God. Can we pray all kinds of things, mga kapatid? Yes! All kinds of prayer. Even bad prayer. Yes! You can pray everything, but you have a safety net naman, mga kapatid. Jesus is interceding for you. Di ka kayo, alam nyo nung kaanak ko na nag-pray kayo ng bad things eh. Lord, ako'y pagod na pagod na. Kunin mo na ako. Gusto ko nang mamatay. Di ka? Ano sabi ni Lord? Si Lord nag-i-intercede. Sabi nung ama, tumingin sa kanyang kanan kasi si Jesus nasa right hand eh. Tumingin, sabi ng anak, hindi pa.
Hindi ba? Yan ang sagot ng Ama. Pero humingi ka, sigurado na ako'y kukunin, Lord, dahil ako naman mabait, ako naman ligtas na, wala na akong papel sa mundong ito. Lord, kunin mo na ako. O, di ka? You are safe because Jesus Christ is interceding for you. Yung mga prayer mo dumadaan sa Kanya. At yung mga prayer lang na, Lord, I agree with her. Kunin mo na siya. Yun lang. Yun lang ang makakatim mo. So you can pray all kinds of prayer, but there is a guarantee that you will there is a guarantee that God will hear all your prayer. Lahat ng panalangin, kahit masamang panalangin mo, didinggin niya ng Diyos. Pero ang sigurado, hindi ibibigay ng Diyos ang lahat ng masama para sa iyo. Yung mabuti lang. Amen? Because of Jesus, our intercessor. Amen? So ask whatever we ask in Jesus' name. Sabi ng John 14:13-15. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask for anything in my name, and I will do it. Kasi nga, alam ni Jesus, ako'y intercessor Naririto ako. Sige, hingin mo na kahit ano. Dadaan sa akin yung mabubuti lang, na magdudulot na kabutihan sa iyo, ang pararatingin ko sa aking Ama. Amen. If God gave us Jesus, what else He will not give us? Our Father is a just King, sabi ng Romans 8:32. He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? Kung ibinigay ng kanyang anak, ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay? Malinaw dito mga kapatid. Give us only good things. He will only give us good things. All things that are good. Ito mga kapatid naman. Ngayon, sabi natin, He will only give us good things. Ang maganda nito mga kapatid. Excited ba kayo? Ang maganda nito mga kapatid, yung lahat ng good things, inassured na. Sinigurado na para sa atin. Kasi ipinangako na sa atin yung lahat ng good things. Kasi sabi ng favorite verse natin, 2 Corinthians chapter 1, verse 20, that for no matter how many promises God has made, they already yes to us in Christ. And through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. So lahat ng mabubuti, pinangako na ng Diyos. It is assured na, it is already yes now. Anong papel mo nga mga kapatid? Yan ngayon. You can now claim, you can now name, and you can now claim yung mga assured promises sa iyo. You can now ask God, you can now, ang gagawin mo na lang is asking God by agreeing according to His promise. Oo, kaya nga sabi dito, the Amen is spoken by us. The yes is spoken by us. Ang gagawin mo na lang, makiki-agree ka na lang sa kanyang pangako. Kaya nga, you can now claim, you can now declare everything that is included in the promises. Is your healing included in the promises? Yes. Is your provision included in the promises? Yes. Is your abundant life included in the promises? Yes. Paano yung hindi included in the promises? Hindi ko sinasabing ang lahat ng hindi included sa promises ay masama. At hindi ko rin sinasabing hindi ito bibigay. Now you can still approach God. Lord, gusto ko pong makapunta uli ng Amerika. Walang iba example Lord, gusto ko pong makarating ng Amerika. You can approach God. And now, by approaching God, inilalahad mo sa kanya need na ito, now you acknowledge Him in His wise judgment. In His wise judgment to give it to you. Pero paano yung mga iba na, ito ang will ni Lord. Ito ang will ni Lord siguro na hindi ako makapunta ng Amerika. Tika, ang tanong ko muna, hiningi mo na ba yan kay Lord? Baka naman hindi mo pa hinihingi. Akala ko ba lahat ng bagay ay oo na? Oo nga, oo. Yun ay according sa pangako. You have to agree, you have to claim, you have to declare. Pero yung mga bagay na hindi kasama sa pangako, hanapin mo dyan kung nakasulat na ikaw ay pupunta sa Amerika. Wala. Pero kung gusto mo, approach God boldly. Just like yung friend na yun. Approaching God boldly. As God is making sure that He will listen. And He is using His Son to
tawag dito? To ano? To mediate for you, yung prayer mo. And now, you can now just have peace and relax. Kung tinanggap mo, it is the will of God for you. Kung hindi mo tinanggap, it is a better will of God for you. Amen? Kaya wala kang worry. Kaya free ka. Amen? Kaya rest kaya. Kaya you have peace and you have rest. Pag pinagsama mo, rest in peace. Di ba? Bakit? Because unang-una, He loves us. Pangalawa, He is our intercessor. At pangatlo, He has promised us. Amen? Hebrews chapter 4, verse 16. Let us therefore, ito conclusion. Kaya nga therefore, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ay mga kapatid, yung grace na po doon, ang ganda. Come boldly to the throne of grace. When it says na come boldly to the throne of grace, lalapit ka sa trono ng biyaya. Ay, ibig sabihin ng paglapit sa trono ng biyaya, hindi ka karapat dapat lumapit, pero nakakalapit ka. Wala kang daladala that qualifies you para makalapit ka. Wala kang katangian na masasabing you qualify, pero nakakalapit ka. All because, dahil kasama mo si Jesus, and Jesus is your assurance that you can come boldly to the throne of grace. Pag sinabi din grace, mga kapatid, walang limitasyon. Pag sinabing grace, it's not only limited to spiritual thing. Pag sinabing grace, it can be from the beginning, it can be from the end. Pag sinabing grace, it includes everything. Kaya you can come boldly to the throne of grace. Bakit? There is assurance that God will hear you. Bakit? Because Christ is your access. He is your speaker. He is the one making assurance that you are heard. Your prayer is heard by God. This is the real teaching of Jesus about prayer. The simple teaching of Jesus about prayer.